Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong April 25. Divided Heart, Divided Kingdom. Solomon and the Divided Kingdom. Na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 11. Sabi po ay, The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Although he had forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. So the Lord said to Solomon, Since this is your attitude and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Nevertheless, for the sake of David your father, I will not do it during your lifetime. I will tear it out of the hand of your son. Sa verse na ito, makikita natin ang consequence ng unting-unting paglayo ni Solomon sa Diyos. Hindi ito biglaan. Nagsimula ito sa maliit na compromise hanggang sa tuluyang maapektuhan ang buong kaharian. The first teaching is, God was angry with Solomon for abandoning wisdom. Si Solomon ang binigyan ng Diyos ng extraordinary wisdom, pero sa huli, hindi niya ito pinanghawakan. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil hindi niya ito sinunod. Ganito rin tayo. Minsan alam natin ang tama, pero pinipili pa rin natin ang mali. At kapag paulit-ulit natin itong ginagawa, unti-unti tayong lumalayo sa Diyos. Ang problema, hindi kakulangan ng kaalaman, kundi kakulangan ng pagsunod. Ang second teaching, wisdom is the continuous practice of God's principles. Ang wisdom ay hindi lang alam, ito ay ginagawa. Hindi sapat na alam natin ang Word of God kung hindi naman natin ito ina-apply sa buhay natin araw-araw. Si Solomon ay wise sa simula, pero hindi niya napanatili ang practice ng obedience. At ito ang challenge sa atin, consistency. Hindi lang strong sa simula, kundi faithful hanggang dulo. Ang last teaching, God divided the kingdom as a consequence. Dahil sa kanyang disobedience, hinati ng Diyos ang kaharian mula sa isang United Nation, naging dalawa. Ito ay malinaw na consequence ng divided heart ni Solomon. Ganito rin sa buhay natin. Kapag hati ang puso natin, may part para sa Diyos at may part para sa ibang bagay. Eventually, magkakaroon ng division sa buhay natin. Maaring relationships, sa decisions o sa direksyon ng buhay natin. Ang devotion na ito ay paalala na ang puso natin ay dapat buo para sa Diyos. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng Lord, ikaw muna, pero may iba pa.